Hinamon ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at anak nitong si Davao City Mayor Sebastian Duterte na patunayan ang kanilang mga aligasyon laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Sinabi ni Romualdez na maaaring ang mga sinabi ng mag-amang Duterte sa ginaganap na rally sa Davao City noong linggo ng gabi ay budol-budol stories na naman. Uulitin ko, tigilan nyo na yung mga budol-budol niyo, di ba? Dapat seryoso na tayo at igalang na lang natin ang ating presidente na nagtatrabaho ng maigi. Masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino, sabi pa ni Speaker Romualdez. Sa pamilyang Duterte, siguro konting galang naman sa ating mahal na presidente, tsaka sa pamilya niya. Noong panahon ng rehimen niyo, iginalang naman kayo, dagdag pa nito. Masyadong maaga naman ninyo gustong ipabagsak ang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular and he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya't igalang naman natin yan. Yan po ang mandato ng taumbayan ng Pilipinas. Sinabi ni Speaker Romualdez na walang katotohanan ang mga aligasyong binitiwan ng dating Pangulo. Walang katotohanan yan. Si Mr. Former President, sabi niya nasa drug list. Na-check natin na never na si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya hindi ko alam kung nag-istorya ka na naman. Tigilian mo na yung budol-budol galing sa Davao. Wika pa ni Speaker Romualdez. Iginiit ni Speaker Romualdez na si Pangulong Marcos ay masipag at popular na Pangulo habang si Duterte ay nahaharap naman sa mga akusasyon kaugnay ng uri ng ginawa nitong pamumuno. Please lang dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concern or issues na kailangang harapin mo. Yung batas na baka nilabag mo noon sa administrasyon mo, wika pa ni Speaker Romualdez. Yung mga nalilinig galing sa Davao, at sana naman hindi gano'n naman talaga ang sinasabi kaya hindi maganda at maunang-una labag yan sa usapan na yung nagkakaisa yung sa Pilipinas. Yung Vice Presidente, tiga Davao, anak mo yan, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka din sa aking mahal na President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Diba? Si Mr. Former President sabi na sa drug list. Na-check natin, never si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya hindi ko lang kung nag-i-story ka na naman. Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang. Dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yun sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at makikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Uulitin ko, tigilin mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo at igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho ng maigi, masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Maraming salamat. Unang-una, baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. At yun, hindi lang yung amendment ng economic provisions. Ipagbabago yung buong sistema ng government.
Mukhang hindi niya nakayanan. Ngayon na lang may nakuunsad na magandang move for charter amendments. Baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyari na ngayon, kaya baka sinisiraan niya. Pero at the very least, yun ang sinasabi ko, baka binubudo-budo din tayo noon. Diba? Kasi sinabi niya, yan ang basihan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Sinabi din niya di ba? Diba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Nagbigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon ang daming drugs pa rin. At yung nangyari na, ang daming ang pinatay. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. They say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakulangan, di ba? At sa papilyang Duterte, siguro konting galing naman sa ating mahalang presidente at saka pamilya niya. Yung pahlanon naman ninyo, ginala naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto pagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin yan. Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Thank you.